kabarangay. Ayan, meron na kami pinapakitang logo sa mga oras na ito. Ayan, yan. Kung saan-saan natin ito nakita bilang simbolo ng ika-100 taong selebrasyon ng kalayaan ng Pilipinas, Kuya Tony Pe. Yes, Ate Love. Kaya't isang malaking karangalan ang mabisita ang nagdisenyo nito sa kanyang tahanan sa Barangay Balubad, Bulacan. Natatandaan niyo ba ito, mga kabarangay? Muli natin balikan ang ating kwentuhan kasama si Tatay Edgar Santiago. Tatay Edgar Santiago! Good morning po. Bati naman po agad sa lahat. Yan! Tatay Edgar. Okay, huwag na tayo magpatupik-tupik pa. Correct, wag na. I-tilt up natin ang camera. Pag-usapan na agad natin Tingnan ito. nyo naman ito, Dito na tayo, Tay. Halika, pakita mo sa amin to, ha? Ano ito? Ay, naku, alam natin lahat ito. Ano huyang dyan? Ano itong mga ito? At paano nyo create yan? Akin rate yan nag-announce ang National Centennial Commission ng logo contest. Nalabas sa dyaryo, full page ad, no? Sumali ako, sino ko magsala. Kasi graphic artist ako eh. Sumali ako. Paano nyo naisip na ganito ang maging konsepto ninyo? Agad-agad po ba? Parang naisip nyo na yan na yung gusto kong anuhin, yan na yung gusto kong gawain? O inisip nyo po muna? At least nakuha na yan, sasali na ako. Matagal akong nag-iisip ng idea. Okay. Nakikita ko sa tuwing mag-June 12, ang mga government buildings, offices, naglalagay ng banner na red, white, and blue. Totoo, tama po kayo. Tama po kayo. Doon ako naglaro ng 100, nagdoodle ako. Parang siya yung Philippine flag colors natin. Yes, tama ka, my friend. Tapos nilagay ko na lahat yung elements ng flag. Itong ginawa nyong itong design na ito, may ibig sabihin po ba yan? Anong ang kwento niyan? Pwede niyo po ba explain sa amin? Sabi ng simple daw, nandiyan na yung 100. At least, Centennial, 100 celebration ng Philippine Independence. Ano ho yung tatlong nasa bandera din natin. Red, diba? Bisaya, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi pa rin niya tinanggal. Yun, at least, hindi ko kinumpleto yung sun. Yung 8 provinces na personal revolution. Okay. Sir, bago nyo nabuo itong final po ninyong ipinangpasa, no? Nakailang design po kayo na plinano na? Hindi. Ito. Isa lang yan. May mga doodle ako pero naka-stick na ako sa 100 na banners. Actually, pero yung design study nandito po, no? Nasa design studies ko. Nandito. Ayan. Pwede ba namin makita yan? Sorry anuin namin para ngayon lang namin ito makikita ha? At mukhang ngayon rin na niya mapapakita ito sa telebisyon. Opo! Ayan na. Papakita ho natin yan. Ang dami niyo pong nagawa, ano po? Pati po sa print. Ito po yung mga saan lumabas yung logo ko, kinukolek ko. Prints ads, kung ano, maski... Dito tayo kasi hindi ho kayo nakikita. Ayan. So ang kanyang mga nandito pala ay koleksyon, no? Koleksyon ng mga paglabas ng kanyang obra sa iba't ibang mga dyaryo at magazine. Ayan. Makikita nyo po dito yung kanyang, pati sa nilagay din. Yan, oo. Ang galing talaga naman. So talaga hindi makakalimutan, no? Yung ganitong klase po ng... Hanggang ngayon po ba, Daddy, meron pa kayo mga kino-commissioned na mga work, may mga ano pa rin po, trabahong binibigay pa po? Sa ngayon, ang ginagawa ko mga old houses Lahat ng old houses sa Bulacan, may nagpapagawa sa akin. Bakit ho naisip nyo na parang gawin po yung mga mga pinta, yung ating mga old houses? Ano po yung kahalagahan Hindi, dati ang subject ko sa painting, mga old houses nakilala ko ron, kaya may nagpapagawa sa akin. Gusto niyang ibig sabihin, i-preserve. Collection niya, preserve. Kumbaga kahit man lamang sa painting ay hindi mawala. At ngayong umaga, makakasama natin dito mismo sa Net25 Studio si Tatay Edgar Santiago. Good morning po, sir! Tay, kumusta? Okay, mabuti ba? Okay na. Good to see you again, sir. Tuloy pa rin. Grabe. Bati naman po kayo sa ating mga kabarangay. Sa mga taga-Bulacan, bati naman po kayo. Binabati ko mga kabarangay ko. Mapalad tayo na imbita rito.
Naimbitang muli. Muli, okay. At salamat Si Edgar. at hindi kayo nagsasawang umuo sa amin. Siyempre. Karangalan Okay. po Karangalan. namin, Tay. Karangalan Tay, natin. Eto na! Kasi bukod doon po sa inyong sikat na logo, no, ng ating simbolo ng 100 years ng ating kalayaan, ganun. kalayaan, ano. Ang alam namin, di ba, mayroon na kayong mga ginagawang mga pa-commission na painting. Kumusta na yung mga pa-commission na painting na yun? Okay lang. Tuloy-tuloy lang. Parang pinaglilibangan ko lang. Ano ho ba yung, kasi ang nakita namin dati, parang mga lumang bahay, yung parang gusto nyong ginagawang subject. Yung nga. Bakit to specifically yung Hindi, mga yun? sa ngayon, itong buong taon na to, puro lumang bahay ginagawa ko. At saka nung araw pa, talagang 1980s, mga lumang bahay na ginagawa ko. Yun ang first subject na gustong ko. Talaga. Bago natin siya nakausap, bago natin siya na-feature, my friend, ang dami na niyang mga awards, di ba? Abay, pagkatapos daw natin siya makausap nung Yung July, Oh. June, award ako ng Sandigan Bayan ng Bulacan. Wow! Tapos Congratulations! Congratulations po. This September, malaking karangalan to sa Bulacan. Dangal ng Lipi. Wow! Sa sining at kultura. Yan. Siyang tunay Naman. talaga. Siyang Sabi ko nga sa tunay. kanya, deserve na deserve. Ano pa At po? saka yung November 14, Gregorio del Pilar Day. Tuloy-tuloy. Isa ako sa mga awardee. Yan. Ito Hindi yung... naman po kami nagtataka, hindi ba? Oo, tataga naman. Ito natin. Recently nga, ang Bulacan Artist, may exhibit kami sa Intramuros. Oh. Kailan po ito? Ay, nung nangyari na po ito recently. Recently. Yung pong may sisimulan daw po kayong workshop. Para po sa mga binabalak mga kabataan. namin, siguro yung school year ng May na bakasyon, ganun. Yung Next walang year, pasok ang 25. mga kabataan. Siyempre, ganun. Bakit tayo ngayon parang ang nakikita mo ring focus ay giving it back and siguro na rin yung pagpapasa ng iyong mga skill. Bakit dapat, yun na yung gusto nyong gawin? Hindi lang naman ako, kami mga Bulacan Artist, gusto Yes. namin ipasa next generation. Nakapalapakan naman natin si Tatay Edgar! Maraming salamat, Tatay! Daddy Edgar, Saludo maraming kami sa'yo. salamat po sa inyong pagbisita sa amin muli at pag-oo. At sana'y magkasama pa tayo sa ngayong 2025. At mabuhay po kayo, ang iyong pamilya at ang mga taga Bulacan at yung mga miyembro po ng Bulacan Artist Circle. Salamat. Yes. Kumusta niyo po kami? Makakarating. At, Yan. Siyempre, Eto ito, po. papasa natin to. Yes. Yun, Opo. correct. Opo. Meron po kaming munting regalo. Ang Ayan. Net 25. Meron pong regalo para po sa inyo. At syempre, ang Love Tony Petanebra Ayun. pa. Ayan. Para po sa inyo, Tay. Salamat po. Salamat po. Ayan, para sa inyo. Yan. Ayun. Para po sa inyo. Palapakan natin mga kabarangay. Salamat. Muli, si Ginoong Edgar, si Tatay Edgar. Yes. Maraming salamat po. At sana'y maulit muli, sir. Kita-kits. Keep it smiling, sir. Mapasyal ka siya. Yes! Okay. Mula sa isang legend to another, isang kabarangay natin ang tumayong gabay sa mga kabataang nagpupursige sa pag-aaral naman. Yan si Tatay Reynaldo Penequito mula sa Barangay Santa Ines, Bulacan, Bulacan. Balikan natin ang kanyang kwento. Pag-usapan muna natin yung inyong simulang-simula, yung inyong buhay, no? Yung lumang buhay. Ano ho yung inyong parang buhay? Ang alam ko, kayo ho ay nanirahan sa Canada. Ano ho ba yung nangyari? Mula sa akin dito sa pagkabata ko. Oo. But anyway, ako kasi dito pinanganak. Okay. Sa Ines. Mhm. Ngayon, ang pagkabata ko, medyo malungkot. Kasi nga, mahirap kami. Oh. Alam mo naman dito sa tennis, pag mahirap ka, talagang parang wala ka ng pag-asa. Mm. So, ang Walang oportunidad. Ayun. kulang. Tapos ho, Tapos, siyempre, nung nag-aaral ako noon, pagkatapos ng grade 6, kahit na yung graduation namin, malungkot na rin ako noon. Kasi alam ko hindi naman ako makakapag-high school. ang alam mo. Alam ko na kasi na dito, wala namang public. Ay, paano nangyari? Nakapag-high Kaya school nangyari, ka ba? After ng grade 6 ko, nahinto na ako. Oh. So, parang in a way, naghanap buhay na rin ako. Ano yung naging hanap buhay po ninyo? Dito kasi nung panahon na yon, sakad, parang nanguhuli ng hipon. Hipon! Kasi nga matubig! Oo, Ayun, sa hipon. ayun, sa dagat. Magkano kinikita mo noon nung ikaw ay nag-ano? panahon na Ilang yun, taon ka noon? 14. 14 lamang. Okay, and Wala pa then? nga eh, 13 lang ako kasi gagraduate ko lang ng grade 6. Ilan ba kayong magkakapatid noon? Tatlo. Tatlo. Tatlo, So oo. lahat kayo hindi na nag-aaral noon? Yung panganay namin, nag-aaral na. Okay.
Pero hindi na siya nakatira sa amin. Kasi nga, hindi naman kaya ng magulang ko magpa-high school. Eh, paano yun? So, nakabukod na siya. Ano ba yung hanap buhay ng iyong ama at ng iyong ina? Ang ina ko nagtitinda ng Okay. isda. Okay. Nagsusulong ng isda. At Kumbaga, kayo? At ay si tatay? hanggang 4 na barangay, Wow! naglalakad siya. Iniikot! Oo, Ay, naku, umiikot mahirap yun. yun. Tatay mo? Alas 3 pa lang gising na yon. Alas 3, grabe, sipag. Kaya hirap, alam ko, nakikita ko ang hirap ng nanay ko. Oo. Ang tatay ko naman, karpintero. Okay. Parang sakit din ng tiyan. Minsan Oo, meron, oo. minsan wala. Oo, totoo so, yun. nakikita ko, nakikistang ko yung hirap ng buhay namin. Mhm. Ang nanay ko pa, may hika pa. Naku. Pero hindi tumigil, Oo, ano? napakahirap kasi, alam mo, natutulog kami ng gabi, ang nanay ko gising, halos magdamag kasi nakayuko lang sa sili. Ano yung nararamdaman nyo noong mga panahon na yun na nakikita nyong naghihirap Siyempre, yung mga magulang ninyo? Napakasakit para sa isang anak yun eh. Wala ka rin naman kasi magawa, di ba? Ang gandang point of view na kasi kadalasan yung mga magulang pag nakikita nila yung mga anak nila na nahihirapan, walang makain, hindi maibigay lahat masakit. Yung pala yung mga anak din ganun din. Oo, ganun Oo. din. Ang So, anong ginawa mo? nararamdaman namin. I'm sure gusto Kaya mo makapag-aral. ang masakit pa sa'yo, Oo. pagising mo sa umaga, Oo. yung nanay ko na kagabi hindi pa natutulog, wala na. Naghahanap buhay na sila. Gumising na! Gising na, nakaalis na. Kaya parang masakit din sa Saludo amin. saludo Oo. talaga sa nanay at tatay mo. Kaya ang Eto na. hirap. Correct, eto na. Kailangan mo raw, gusto mo talagang mag-aral. Kaya Oo. pumunta ka ng Maynila. Pumunta ako ng Maynila. Uh-huh. Una, dito muna ako. Aha. Kasi nung matapos na yung kapatid ko, nakapagtrabaho na siya, tinulungan niya akong mag-aral ng high school na. Oy! So, doon ako Mabait na nakapagsimula. kapatid! Oo. Mabait na Hanggang kapatid. sa natapos ako ng high school dito. Ngayon, nung matapos na ako ng high school, siyempre, tigil na naman. Wala ka na naman buhay, di ba? Ang ginawa ko, lumuwas ako ng Maynila, sumama na ako doon sa kapatid ko. Doon ako- Nag-aral ka na doon. Oo, At doon libre ako. yung naging pag-aaral mo sa Amang Rodriguez Oo, Memorial doon ako Technical nag-aral ng- Vocational Doon ako Graduate. nag-start ng technical Oo. course. Ano ang natapos yung kurso doon? Doon, nagtapos ako ng electrical technology. Okay. Tapos, nung matapos na ako ng electrical technology, naghanap na ako ng talagang trabaho. So, sinuwerte ko na makatapos ako noon, nakapagtrabaho ko sa YMCA. Oo. At ito ha, Young Men's Christian Association. correct. Ito ha, gusto niyang maging lawyer. Kaya lang wala kang pang Kaya ano, nga, wala kang walang pang- chance. Wala kang Wala pang- akong puhunan para puhunan. maging ganon. Wala. Kaya nag-decide kang pumunta ng Canada. Oo. Hindi, Eto na. ako, Oh. ang Canada ko kasi, Oh. pangarap ko yun. Ay! Ever since. Oo. Oh. Kaya nung araw, pag sinasabi kong, Nang, mag-abroad ako. Oh. Ang inang ko sabi niya, huli mo, benching ko lang eh. Paano ko mag-abroad? Huwag ka mas... Talagang talagang Bata pa nasa ako. puso mo. Bata pa At ako. nangyari nga yun. Oo, nangyari yun. Kumusta? Paano ang naging buhay niyo sa Canada? Maganda. Paano naging maganda? Mas nag-open ang opportunity sa akin sa Canada. Ano ang mga naging trabaho niyo? Pero kasi nung Kwento niyo umalis sa amin. ako from here, kung ano yung trabaho ko sa YMCA, ang in-applyan kong trabaho, the same thing sa YMCA Canada. So ang position ko from here is the same ang position ko doon. So maganda Saan ho kagad ang kayo sa simula. Canada? Sa Winnipeg? Sa Winnipeg ako okay. galing. Ano yung mga na-encounter nyo doon? Ano yung mga pagsubok na nakasalamuhan nyo po sa Marami, Canada? siyempre. Nung panahon na yun, wala pa masyadong Pilipino doon. Kasi 76 pa yun eh. So medyo nakaranas kami ng konting sakripisyo. Pero meron siyang isang misyon na nakita kung bakit siya pinabalik dito sa Barangay Santa Siguro, Ines. siguro. Ano po yon? Alam mo, siguro dahil sa paghihirap ko nung araw, Correct. wala akong nasa isip kundi kung paano ko magagawa na makatulong naman. Yun! Nako! Ayun. At siya po ngayon, ay nagpapaaral Oo. ng mga kabataan Oo. na hindi kayang paaralin ng Oo, sarili. Hindi kaya. Kaya siya bumalik! Mga kabarangay, nandito na sa studio si Tatay Reynaldo Benequito at kasama rin niya ang mga kabataan na sinusuportahan niya sa pag-aaral na sina Zenki D at Jayma Rivera. Good morning, Good morning Tay! po, Kayo muna, Tay. Pati muna kay Tay. Magandang umaga o magandang gabi sa inyo lahat. Magandang umaga. Ang maganda gabi sa ibang bansa. Correct, totoo. Ang galing niya kasi alam mo, OFW si tatay. Jaymar, pati.
Ano po, magandang umaga po sa lahat. Oh, Senki. Mga kabatayan, Senki! Magandang umaga po sa mga kabarangay namin sa Santa Ines. Yun! Yun! Sinali ang mga kabarangay, totoo naman. Ako, ang galing nito, my friend eh. Kasi OFW si tatay. Tapos, namayagpag ang kanyang career doon, di ba? Pero talaga namang, ang kanyang pagbalik dito sa Pilipinas para manatili na rito, ang ganda ng gusto mong mangyari. Hi! Sumalama sa mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.